Mahilig ka rin ba sa talong? Subukan naman natin itong kakaiba at mas pinasarap at mas pinaganda na pritong talong. Magpainit lang tayo ng maraming mantika at hihiwain natin ng ganito kaninipis ang talong. Mas maganda nga po pala kung matatabang talong ang gagamitin ninyo para mas madali nyo siyang mahiwa. Ang tawag pala sa lulutuin natin ngayon ay crispy octopus eggplant. O diba, talong lang pero naging seafood. Pagtiyagaan lang ang paghihiwa para naman hindi maputol yung mga galamay ng ating squid talong. At syempre, as nipis as you can para mas ma-achieve natin yung crispy na talong. Ibabad muna natin sa malinis na tubig at ihahanda naman natin yung ating pang breadings. Meron tayong kalahating cup ng harina at isang kutsara ng cornstarch. Naglagay din ako ng kaunting paprika, durog na paminta at konting asin para naman may bango at lasa. Hinalo-halo ko lang at hahanguin na natin yung talong at i-drain muna yung tubig na kumapit dito at ilalagay na natin sa ating harina mixture. Make sure na ma-coat natin yung bawat hibla ng talong sa ating harina mixture para ma-achieve natin yung crispy at para hindi magkadikit-dikit mamaya. Kung nanonood pa rin po kayo hanggang ngayon, paki-share naman ang video mamaya at paki-comment kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan makakaabot ang ating video na ito. Maraming salamat po. So okay na yung ating talong, na-coat na natin yung bawat piraso o bawat hibla, kaya ilalagay na natin sa mainit na mantika. Make sure po na mainit na yung ating mantika pero hindi naman super sobrang init, baka kasi masunog agad yung ating talong. Priprituhin lang natin na to hanggang sa medyo mag-brown. Ito na yung unang talong natin at magpiprito pa ako ng isa yung pa. Yung oil pala na ginagamit ko mga kaumami ay Grayson brand dito sa Thailand. Yun kasi yung ginagamit nila para sa mga crispy fry o deep fry para sa mga ganitong klase ng luto ng gulay. Pati na rin sa mga isda. Binaliktad ko na at hihintayin naman nating maluto yung kabila. Dito ay medyo hinanaan ko na yung apoy dahil sobrang init na ng mantika. Ayaw nating masunog o ma-overcook yung ating talong. Baka mawala naman yung lasa niya. Hanguin na natin at ilalagay muna natin sa isang tissue paper para naman ma-absorb yung excess oil. Para naman sa sausawan ay bahala na kayo kung anong trip nyo. Ito ay meron akong gamit na Thai sweet chili sauce. At yung isa naman ay parang bagoong alamang na timplado na. Meron itong lime, merong dried hipon, merong palm sugar, napakasarap at mabango. At meron na rin po akong mga uploaded video ng recipe at iba pang mga sausawan na pwedeng gamitin sa mga crispy gulay at iba pang mga prito-prito. Subukan nyo po. Kaya kainan na. Lasang sarap to. Let's eat! Meron tayong Thai sweet chili sauce. At itong nampik kapi na tinatawag nila. Parang bagoong alamang po siya. Lasang sarap to. Diba? Para siyang eggplant french fries. French fries. Ito masarap ipang sauce sa kanin. Yan. Sarap. At meron na po akong recipe na in-upload kung paano gumawa nito. Napakasarap sa mga prito-prito, sa mga hilaw na gulay like talong, cucumber, at marami pang iba. Ang sarap. Diba? Ang cute. Matutuwa na naman ang mga bata kapag ito ang ating inhanda. Paborito pa naman nila ang pritong talong. Ang sarap nito. Naasim-asim na, maalat-alat na mabango.
tinanghali na naman po tayo at naarawan na naman tayo. Subukan nyo po ang ganito. I'm sure magugustuhan nyo din. Kung meron na kayong mga recipe kung paano magpa-crispy ng mga fried gulay, yun na lang yung gamitin nyo. Ang mahalaga lang naman ay mapa-crispy natin at para bumuka siya. Pwede nyo gamitin yung recipe natin ng pagpapakrispy ng malungga, katuray at bulaklak ng bougainvillea. Yun. Ano siya, butter. Tawag dito, hinaluan ng tubig yung ating harina mixture. Ito ay purong harina lang. Ilang araw. Nabilad na naman tayo. Hindi pa natin maubos yung ang laki ng talong, hindi natin maubos yung isang piraso. Diba? Chod na naman ang gahan. Para po sa recipe. Para po sa recipe, uploaded na sa ating cooking page, Ka-Umami. Puntahan nyo po at panoorin nyo. At subukan nyo, magugustuhan sigurado ng mga bulilit. So yun lang mga Ka-Umami. Don't forget to share kung nagustuhan ng video. Baka ikaw naman nasusunod na mapadalahan natin ng 1 kilo ngayong Biyernes or 5 kilo mapasama sa 3 Ka-Umami na mabibigyan ng 5 kilo sa darating na Pasko. Malapit na, abangan nyo po. Bye!